Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ko po si Junel Cuba. Mga tugang sa headlines kanda sa tuyang mga barata kitang unyanda sa Ladua National. Sa tuyang headlines kanda mga barata sa Ladua National nagbalik hiling si Batangas 1st District Representative Leandro Libesti asinda nagtao onra sa party mismo kanda payag sa social media. Naga City Agriculture Office padagos ang preparasyon sa mga banta kana raot ni na panahon. Sa tuya pang pamayukan sa tuya pang mga barata sa Ladua National Sandigan Bayan na nagpasar ni not guilty plea para man ki Marcolita sa paglapas sa party mismo kanda Presidential Decree number 46. Prosecution na sindepensa nagkasundo sa stipulation na kanagkapira nga kapariyong mga ebidensya. Sa iba pa nga pambayukan na mga barata sa Ladua National padagos sa anda pakikipagtabangan kanda pulisya sa DepEd asin DSWD para maresolveran ang mga kaso kan mga menor de edad partikular na kan mga estudyante. Sa iba pa nga pamayukan mga barata sa Ladua National, opisyal nang ipinailing ang inot na duwang magsiserbing testigo sa ika-11 aldaw kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan mga headlines kan mga barata ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdo. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na agapos hindogabos ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kan mga bareta, inutuntan kamugtakan kan panahon naglanpul na ang tropical depression Luisa sa Maku-Naku na Isabela kanda sudma ninda pagkabanggi o kasubanggi. Iyan alas 8 nin pagkabanggi basado man sa weather bulletin kan Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o Pag-asa. Basado sa record kan na Pag-asa alas 7 nin pagkabanggi uring na matahanda ang sentro kan na Bagyo sa bisinidad kan na Maku-Naku na sa Isabela.
patos-patos kani anda duros na uminabuta sa 40 kilometros an kada oras araniman sa sentro Asinigwa in pabor bugso sa kunang 75 kilometros an kada oras. Ninhuli kani nagdanay na nakabandera an wind signal numero 1 sa nagkapirang lugar kan Cagayan, Babuyan Islands, asin man Isabela, asin parte kan Apayao, Kalingam Mountain Province, asin man Ifugao. Nagpatadid ang pag-asa sa mga residente sa mga apektadong mga lugar na maging alerto sa posibleng minimal sa ng makadistrusong bunga kan makusog na duro surug na sa mga baybayon asin aralangkaw na mga lugar kung saan pwedeng magkusog ana huyop kan na duros mantang pinaglauman ang pinakamakusog na habagata o southwest monsoon kay baan na epekto kan bagyo sa dakulang lugar kan Luzon, Visayas, Seringmanda, nagkapirang porsyon kan Mindanao, Cabalinaan, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Misamis del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental, Davao Oriental, sagkod ng Ngunyan na Aldao, kanda Pizza 4 kana bulan kana Agosto sa pinakauring report kana pag-asa nagluya na and asina saro na lang bilang low pressure area LPE ang dating tropical depression na si Luis alas 11 ni na pagkabanggikan na sudma tropical cyclone na bulletin na pinagapaluwaskan na Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration of PAGASA basado sa PAGASA uring namatan ang LPE sa bisinidad kada Piña Blanca, Cagayan, patos paman giraray kani ang central pressure na 1,002 sa kada oras asin iyanda sinasabing digdi pasiring sa norting Subanganda kana rikas na 10 kilometros an kada oras. Tinanggal naman kan pag-asa ang tropical cyclone wind signal sa anuman na parte ka nasyon Seringmanda. Nagpatanid ang pag-asa na magpapadagos paman giraray ang makukusog na pagbagunas kan uranda sa nagkapirang parte ka na Luzon. Pinaglalauman na makakaresibi ni na sanggato sa gunang 200 mm nin urana sa lugar kan La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Zambales, Bataan, sagkod ng Ngunyanda nin pagkabangging Martes. Sabi kan Weather Bureau alangkaw ang posibilidad na mahiwas na pagbaha urog na sa mga harababang mga lugar arani sa mga salog posible man na paghukan daga sa mga lugar na apektado kan na LPA mantang pinaglalauman man na makakamati nin 50 sa gunang 100 mm ninda bulos kan uran an Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, asin man Cavite, patin Batangas. Posibleng magkaigwanin localized flooding sa mga harababang mga lugar asin na iyan na haradima na sa mga salog mantang posibliman na ang landslide asin pagguho nindaga. Mga tugang unyanda sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata na kita unyanda sa lado nasyonal. Sa tuyang mga barata unyanda sa lado nasyonal anda kontratista kanda gobyerno nagkaigwan ni dakulang kapayaganda sa parte mismo kanda sinasabing digdi subuot ipinagabulgar na nagkasararoan Labor Coalition NLC nasarong government contractor ang kabali sa mga nagsampa kan temporary restraining order TRO tanganing papunduhon ang pagpapasunod kan 85 pesos na minimum wage hike duman sa parte mismo kan Metro Manila basa duman sa NLC na kapag digdi sinasabing
subuot nakakaduda ang pagkontra kana nasambit ng kumpanya ni Nulita digdi pwede man na maipasa sa kliyente ang dagdag na gasto sa sahod bunga naman ka nagdadanay na lay para man sa construction na industry. Panginot na kliyente padaa ka na nasambit ng kumpanya iyo ang gobyerno kaya digdi ipinagpipirit kaning mayo nin dahilan tangani man na digdi ulangon ang pagpapasulod kanumento kana sambit ng sahod. Magigirumduman nagpaluwas ang Pasig Regional Trial Court kanda TRO kanda pizza 30 kan bulan kanda Hulyo na temporaryo nga nagsusuporta sa implementasyon kan 85 minimum wage increase National Capital Region sagkod ng pizza 30 kan bulan kanda Agosto kasunod naman kan petisyon na pinagsampa ka nagkapirang mga construction companies. Maantang siniguro ni Labor Secretary Francisco Tolentino na ginigibo kan gobyerno ang mga lakdang tanganing ipasunod an wage hike asin digdi mapangatamanan ang kapakanan kan mga trabahador o empleyado sa parte kan pribadong sektor. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, tinugutan kan Energy Regulatory Commission ERC ang Meralco na magsingil nin kabilugan na 8.7 bilyones pesos sa mga consumers kani matapos nadigdi maimbestigaran ang over recoveries under recoveries kanda pass-through charges kanda 2011 sa ng 2011 o 2022 sigun man sa ERC pwedeng kuliktahon kanda Meralco ang 8.71 bilyon na pesos sa laog lang nin 36 bulan matapos ibawas ang kantidad na naibalik na o siningil sa mga konsumidor kan nakalis na mga taon ang pass-through charges anda babayaran na kinulikta lang kan Meralco para sa iba pang mga ahensya asin kumpanya araw kan na transmission na charges buwis asin iba pang mga sinisingil. Pinaglinaw ka na ERC na mayo ninda kinikita daan na Meralco gikan sa mga ini. Ipinagpaliwanag man kan komisyon na nagsagibo kan throw-off anda distribution na utility tangani manda na maikumpara ang aktual na gastos sa kantidad na nakolekta gikan man sa mga konsumidor. Basado man sa pagbubusisi kan na ERC may nagkapira nga mga singilo na sobra ang nakolekta kan na Meralco kaya dapat na ining ibalik sa mga customer. Kabali digdi ang lifeline na subsidy, senior citizen discount, subsidy asin man local franchise tax, sharing man mas dakula ang under recovery o kulang na nakolekta kan Meralco sa generation cost, transmission cost, system plus asin real property tax na uminabot sa 8.7 bilyones pesos. Kabali digdi ang 7.3 bilyones pesos para man sa generation cost na haros kapariyo kan 0.07 centavos kada kilowatt hour na sisingilo na sa mga customer. Nainot naman pinagsugo kan ERC ang 9.5 billion pesos na refund kan Meralco sa mga customer. Alagad ninuli kan bagong kasuguan mababawasan ang aktual na kantidad kan refund na mariresibi kan mga konsumidores. Sa iba pa nga detalyes kunyan ka na sa tuya pa nga mga nagbabaga pang barata sa lado nasyonal, inaprobaran ka na Senado ang pagbugtak kan mga bagong chairperson na asin man miyembros ka nagkapirang mga permanent committees para man matapos aprobaran sa plenaryo ang mga motion in the Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano asin bad Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Suberi. Ibinugta ka si Senador Mark Villar bilang Vice Chairperson kan Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform asin Chairperson kan Committee on Banks, Financial Institution and Currency. Mantang si Senador Amy Marcos
ang pinagnumran bilang chairperson kan Committee on Cooperatives. Nagtagama man ni mga miyembros ang Senado sa laog kan Committees on Constitutional Amendments and Revision of Code, Economic Affairs as in Energy, kung sain kabali ang nagkapara nga senador gikan sa minority bloc. Manta nga pig Swiss John Manny Suberi ang pagbugtag kan mga majority senators bilang miyembros kan manlain-lain ng mga komitiba, kabali na ang Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, Government Corporation and Public Enterprise, Public Information and Mass Media, Public Works, Sports and Youth. Inaprobaran ni Senate President Sherwin Gatchalian ang gabusa ng mga motion nin Mayo nin nagkontra. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ni dating Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office kuwa IPCA o ICPAW State Auditor as in prosecution witness Roderick Wamil na si Vice President Sara Duterte lang ang naging Vice Presidente as in Sekretaryo kan Departamento kan Edukasyon o DepEd na nagkaigwa kan pinagapod na confidential funds sa nakalis nin tulong administrasyon. Nagpapadagos nin ika-unsing aldaw kan impeachment trial kasudmang Agosto 3 pinagpayag ni Wamil na mayo subot nin confidential fund an opisina kan Vice Presidente sa panahon nin dating Vice President Jijumar Binay asin manda Vice President Leni Robredo basado man sa iyang pagtrabaho o pagserbi sa kuwa ICPAW poon kan 2014 sagkod ng 2024. Sabi ni Wamil in audit kan kuwa ang paggamit kan DepEd kan 112.5 million pesos na confidential funds kan inot sagkod ng ikatulong quarter kan 2023 asin tig 3 o 37.5 milyones pesos ang kada kwarter. Parman sa opisina kan Vice President, sinabi kani na nag-abot sa 125 milyones pesos kada kwarter ang confidential fund gikan sa ikapat na quarter kan 2022 sagkod ng ikatulong quarter kan 2023 na may kabilugan na 500 million na pesos. Mantang ipinagpahig kan Lead Defense Counsel na si Abogado Michael Puwa na ang testimonya ni Wamil ang nakabase lang sa panahon kan sa iyang pagtrabaho sa kuwa ICPAW na inot naman na pinagnigaran kan kampo ni Duterte ang payag na naggastos ang opisina kan Vice Presidente nin 125 milyones pesos na confidential funds sa laog lang nin 11 días kan Disyembre 2022. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ang PNP pinagkukonsira ang pagpapangalad sa partibismo kan mararahas na pagluwas para manda protektaran ang mga hobenes. Pinagkukonsiderang unyan kan Philippine National Police o PNP re-rekomendar ang pagbabawal asin na pagpapaluwas kan mga mararahas na mga pelikula asin mga programa sa lado kan telebisyon bilang parte kan mga lakdang tanganing mabawasan ang krimen na pinagkakasangkutan kan mga menor de edad. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. kasunod kan pananaksak kan sarong 14 anyos na estudyante sa iyang kaklase naman sa Las Piñas National High School kan pitsa 31 kan bulan kan Hulyo. Sabi ni Nartatis, bako lang subuot mga eskwelahan nangyayari ang mga insidente na kinakasangkutan kan mga hobenes kundi naapektaran man
mga inikan sa indang kapalibutan, pamilya, komunidad, asin man kan social media. Sinabi kaniya na nakikipag-koordinar na ang Philippine National Police PNP sa manlaydlay ng mga ahensya kan gobyerno tanganing makabilog nin mga lakdang na makakatabang sa pagresolba kan mga sinasabing subuot problema na kinakatubang kan na mga hobenes. Kabali sa mga posibleng rekomendasyon kan PNP, iyon na pagbawal sa pagpapaluwas kan na mga mararahas o mga bayulinting mga pelikula asin programa sa telebisyon. Siling mada o sering mada ada pagtaunin magkakadigong rekomendasyon mapadapit man sa nagkaperang mga social media application. Mantang anda Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, iyo lang ana mandato na magbusisi asin magregulate kan mga paluwasa sa lado kan telebisyon tangani man na digdi matawanin proteksyon an kapakanan kan na mga paradalan, lalong-lalo na ang mga aki basado sa Presidential Decree number 1986. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata kitang unyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sinabi kan private prosecutor abogado Lorna Kapunan na hinahanap na ninda ang kontrobersyal na pangaran na Mary Grace Piatus na naglataw sa mga acknowledgement receipt kan Office of the Vice President OVP na ipinagsumiter sa lado kan Commission on Audit UKUA sa pagdangog kan impeachment trial laban man ki Vice President Sara Duterte. Liwat na ipinaglatag kan prosecution na mga resibong may questionabling pangaran kabali na ang Mary Grace Piatus. Sigun sa impeachment trial, private prosecutor nakaresibi subuot nin 70,000 pesos para man sa payment of medicine. Si Mary Grace Piatus saro pa nga nakapangaran iyo si Renanda Piatus na subuot nagresibi manin 110,000 pesos para man sa purchase kana uniform o purchase of information kana haputon kung niya atubang ninda ini bilang testigos. Sinabi ni Kapunan na hinahanap pa ninda asin na digdi pasubang idinagdag na dai pa man ini nahihiling asin na naaraman kunyaon sa ina sa tao kan na pangaran na Mary Grace Piatus sa mga resibong isinumiti kasumpay kan paggamit kan confidential fund kan OBP. Apura kayanda ipinahiling kana prosecution ang iba pang resibo na may mga pangaran arog kan andilim patiting asin man na Miko Harina na saruman sa iimbestigaran. Sa iba pa nga detalyes kana mga bareta, ipinagpahig niyang kan kampo ni Vice President Sara Duterte na may paliwanag subuot sin Maricas na paggastos kan 125 milyones pesos na confidential fund kan opisina kan Vice Presidente sa lauglang kan 11 dias kan Disyembre 2022. Sa sarong pahayag, sinabi ni Defense Counsel Abogado Michael Pua na may mga paliwanag ana opisina kan Vice Presidente kasumpay kana sambit ng disbursement kaya bako sinda asin day sinda nagtugot sa stipulation kan prosecution na nagastos ang 125 milyones pesos sa lauglang nin 11 dias nin Mayo nin kadagdagan na paglilinaw. Sabi ni Pua, gusto kan depensa na magkaigwa kan pinagapod na cross examination tanganing maipaliwanag ang paggamit kan confidential funds. Sa man ipinagpahig kaniya na nagtugot ang sindang kampo na resibihon bilang stipulated facts ang nagkapirang mga dokumentong ipinagsumiti kan opisina kan Vice Presidente sa Commission on Audit UKUA. Sa pagdangog kan impeachment trial, nagtestigo si dating COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office
State Auditor Roderick Wamil na pinagatubang kan House Prosecution tanganing ipaliwanag ang mga naging findings kada COA sa paggamit kan confidential funds kana opisina kan Vice Presidente. Sabi pa man ni Puwa na daina subuot ikinabigla kan depensa. Ang testimonya ni Wamil ninulitaan mangini basado lang sa mga nainot na mga findings kanda kuwa. Subuot ana naging papel kan na testigo anda bistuhon o ipaliwanag ang mga narisa kanda kuwa asin mayo subot nin bagong impormasyon na dai paninda nababasa sa mga audit findings. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Vice President Sara Duterte naggasto subot nin 8 milyones pesos sa 91 dias na biyay kani duman sa ibang nasyon. Ipinagpahig ni Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridhon na pinagkakarkulong nga abuton sa 8 milyones pesos ang gastos ni Vice President Sara sa 91 dias na biyay kani sa ibang nasyon. Kwenestyon ni Rodon kung sa inhalian na pondo para man sa iyang pagbiyahe urog na nagdeklara si Vice President Sara na mayo nin kasa sa bangko asin maging hunhand sabi pa man kan Congressman kan Bicol Saro Party List. Sa iba pang detalyes kan mga barata, makahinihinalang pangaran na subuot na karesibikan confidential fund kan Office of the Vice President. Sinabi kan dating Audit Intelligence and Confidential Fund Audit Office kuwa Pau State Auditor as in Prosecutor Witness na si Roderick Wamil na mayong isinumiting supporting documents ang opisina kan Vice President para sa nagkapirang mga pangaran kan confidential fund nagamit subot ang OBP nin 40 milyones pesos para sa bulong asin PUD-ED mantang 10 milyones pesos man ang ipinagtagama sa incentives asin na travel expenses kan nasambit ng mga pangaranda. Gabriela Bisaya nakaresibinin 70,000 pesos, Andilim 50,000 pesos, Alejandro Piquet 90,000 pesos, Piuna Biyong 80,000 pesos, Sigprunyo Balsaca 70,000 pesos, Mary Grace Piato 70,000 pesos, Renanda Piato 110,000 pesos, Nuya Piatos 85,000 pesos, Miku Harina 295,000 pesos, Asinmanda Janice Marie Revilla 70,000 pesos, kabali naman si Patty Ting na nakakuha nin 150,000 pesos. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuya pang mga nagababaga pang mga barata sa lado nasyonal, preparado ang opisina kan Solicitor General o CG na digdi ipagtanggol sa korte ang wage order na kung saan nagtatalaan nindugang na sahod para man sa mga trabador sa National Capital Region NCR. Sigun kay Palace Press Officer Yusik Claire Castro, ang tamang remedyo sa mga kontra sa wage order iyo ang pagsampa nin pag-aapila sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board asin dai ang pagdulok-tulos sa korte. Dai naman nagtaupan ni kasiguruan si Castro kung maipapasunod ang 85 pesos na dagdaga na sahod matapos ang 20 dias na bisa kan Temporary Restraining Order o TRO. Alagad pinagpahig kani padagos na ipinaglalaban kan gobyerno ang wage order para man sa kapakanan kan mga trabahador. Sa iba pang detalles ganda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal,
mayo ni nahiling na sala ana palasyo kan Malacañang sa pahayag man ni Depensa Secretary Gilberto Chodoro na dapat subot inuton kana mga opisyal an interest kan Pilipinas sa aurulay kanda West Philippine Sea sigun paman kay Palace Press Officer Yusik Claire Castro ang mga Pilipino ang dapat may paninindugan sa papadangat lang sa satuyang nasyon. Sigun sa iya, digdi nakakahandal kun an sarong legislador o mambabatas ana garuna kini-question ana katapatan kanda Pilipinas tinawandoon man ni Castro na magkaiba ana pagdanay kana marhaya na relasyon kan Pilipinas asin kan China sa partibismo kan urulay mapadapit man sa partibismo kanda sinasabing ladawan kana pag-aaragawanda sa parte kanda West Philippine Sea kan China asin man kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga bareta, ipinagpahig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagdadanay ang gobyerno sa diplomatiko asin legal na lakdang kan urulay sa parte kan baho diya masinluka sa tao man ka na pagkontra kan China na isumiting opisyal na nautical chart kan Pilipinas duman sa United Nations. Basado kay Castro, nagsusunod ang administrasyon sa nagdadanay na lay kabali na ang United Nations Convention of the Law of the Sea o ang pinag-aapod na UNCLOS na kung saan digdi kan 2016 na arbitral ruling. Subot digdi dai inaangkin ka na Pilipinas ang teritoryo o karapatan sa ibang nasyon kundi ipinaglalaban lang ang mga karapatan kan lay asin arbitral ruling sabi paman kada Palasyo kan Malacañang. Sa iba pang detalyes kan mga barata, importanteng ebidensya ang mga dokumentong permado ni Vice President Sara Duterte. Ninulikan na padagos iniya nin paggamit kanda pagliliquidate kan confidential fund ang kinakaipuan basado sa lay asin na isinagibo sa irarom kan sa iyang direktang tatrabaho sigun key House Prosecution Legal Spokesperson Abogado Binamin Talusa o beto kada sambit ng prosecution na ipailinga sa paagiman kan na mga testigo kung tama ang paggamit asin pagliquidate kan confidential fund kan Office of the Vice President. Subot ninhuli kan pampublikong pundo ang mga kinakaipuan kaipuan man na maipailing kan na Commission on Audit kuwa na dagamit ang pundo sabi pa man kan nasambit ng kongresista. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta pagitangunyan sa lado lokal tinawandoon kana House Prosecution na tagapagtaram asin Lanao del Sur Sia Alonto Adjong na may mga irregularidad sa paggamit kan 125 milyones pesos na confidential fund na ipinagpaluwas kan huring party kan 2022 basado man sa mga narisa kan Commission on Audit kuwa sugon na digdi anak bako ana compliant ana isinumiting physical asin financial plan ninulita dai kani asin bakong malinaw na sinasabi kani ang mga confidential activity sa pagtagama kana sambit ng pundo. Sinabi ni Adjong na nahiling man kan kuwa ana mga bako asin dai pagtutugma kan mga pizza kakulangan kan mga resibo asin iba pang documentary evidence asin mga gastuson arog kanda bulong office supply ana lamisa tukawan asin iba pang malinaw na relasyon sa intelligence activities. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta, ipinagpahig man ni Manila Representative Joel Chua na anda salang paggamit kan confidential fund kan
opisina kan Vice Presidente na Sinday asin kan DepEd na ini ang naging dalan tangani man na igpitan ana mga reglamento sa pagduol kan pinagapod na confidential fund asin limitaran lang ini kan mga ahensya na may mandato sa lado kan intelligence, peace and order asin national security. Sinabi man ni Chua na bunga kan na investigasyon kan Committee on Good Government isinulong ang mas maigpit na kwalifikasyon asin man pagbugtakan pinagapod na special disbursing officers tanganing maiwasan ang posibleng sabwatan sa pagkapot kan nasambit ng pundo. Sa iba pang detalyes kan mga barata, nagbalik tanaw si Batangas 1st District Representative Leandro Libisti asin nagtao sa social media kanda text message sa saiyan ni NBI Director Melvin Matibag. Sabi kay niya, kasunod subuot kayan, kaibigan ka ng aking pamilya at digdi saro ka sa mga mentor ko kanda paglaog ko lang sa lado ka na politika. Dakol na bisis kitang nag-urulay asin dakol pang mga pangyayari sa buhay ko. Ninulikan na respeto, dai pa ako nakapag-pus mapadapit kay ni maski pirang bisis ka na digdi nasa bareta sigun paman ki Libisti. Si Congressman Libisti anda pinag-iimbestigaran ng unyad kan NBI sa plano ni Libisti as in former Negros Oriental 1st District Jing Paras na pag-set up kay Executive Secretary Rafa Recto. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, international asin man karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat, maray na agang unyanda sa detalyes na kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Padagos na aga taonin na serbisyo kan gobyerno probinsyal kan na Kamara de Sur sa panginginot ni Gobernadora Elry Villafuerte sa pagatud kan na programa nga medikal o programa sa salud. Pinagadumanan kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa panginginot ni Gobernadora Elry Villafuerte asin sa kasuguan kaniya anda eskwelahan na kung saan para maniyatod ang serbisyo medikal sa mga paratukdo, mga estudyante asin mga pagtaraid ng mga residentes. Dinumanan kani anda Santa Lutgarda National High School sa New Poblacion na Kabusaw, Camarines Sur. Ang animanda dumana ihatod anda nasambit ng serbisyo para sa salud padagos sa rural daw itinutulod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi ni Gobernadora Elry Villafuerte sa paagi kan na Women's Wellness on Wheels libreng nakaresibi kan na mga sinasabing
mga serbisyo sa salud an mga tagaduman sa parte kan Lut Gardansa asin mga residentes kabali naman digdi an X-ray urinalysis CBC asin mga bulong pati naman vitamina progna para sa mga senior citizen. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpaabot kan positibong update ada gobyerno probinsyal kan Albay matapos na bisitaon ada Manito Infirmary Hospital kung sa ina igwasana nin mga preparasyon para man makapagplano asin makataunin na 66 million pesos na bagong hospital building na pupunduan kan Department of Health DOH. Sabi kan nasambit ng lokal na gobyerno digdi ada pagtatapos ka na sambit ng proyekto magkakaigwa kan pinagapod na laboratory, X-ray room, asin delivery room, pati naman infirmary hospital na pinaglalauman na magpapakaray asin mas lalong magpapatalubo sa serbisyong medikal para man sa mga residentes duman sa Manito asin mga pagtaraid na mga lugar. Tinawan doon na may bastanting supply ng mga bulong ang nasambit ng ospital na nakaistoryaman kung digdi paano manin mga nurses asin mga doktor tanganing digdi mas lalong maging matibay ang pagtao nin tama asin di kalidad na serbisyo sa parte kan mga pasyente na pwedeng maglaog sa nasambit na lugar. Sa iba pang detalyes kan mga barata, ulay-ulay ngunyan online ang nagkukuriyat na video kan sarong rescue vehicle na subuot pagsasaliri kan sarong barangay duman sa parte mismo kan syudad kan Albay sa syudad kan Legazpi matapos na makuanan ang nagkapera nga mga individual na nagdidiskarga kan mga paninda sa sarong night market. Kinuunan niya ni napayag ang barangay na sinasabing may sakop ka na sambit ng lulunadan na tanganing magtaunin ng pagkakataon makapagpaliwanag asin malinawan ang tunay na pangyayari magiging dumduman na inot ng digdi na kaulay ang DILG sa Bicol kasumpay ka na paggamit kan mga rescue vehicle tinawan doon ka na sambit ng mga opisyal na mga lulunadan ang nakatagamang naman sa mga pinagsasabing emergency response pagdarakan mga pasyente asin ba pa nga may relasyon sa serbisyo medikal asin bako para sa personal o ibang autorisadong paggamit na inot naman na naging ulay-ulay ang ladawan kan sarong rescue vehicle gikan man sa parte mismo kan Bakakay na sinasabing mas namataan duman sa Tabaco City asin na pinagasasabi subuot na ginamit sa pagatud kan mga nyug na nasambit na mga bikulo, nasambit ng mga rescue vehicle ada pagsasadiri kan na mga local government unit asin na day pa man nagbubutas nin pahayag ang nasambit na mga opisyal kan na barangay asin man na banwaan. Iba pang detalyes kan na mga barata nasa linya si Buyit Paderes. Buyit Kamin. Papakarayo na kan LGU Naga ang route na tinampo sa may Almela Highway sa tungod kan Police Station 2. Sigun kay Engineer John Mar Aguilar, Assistant City Engineer kan City Engineer's Office, nakatagama na ang labi sa 100,000 pesos na pondo para sa pagpakarikan sinambit ng tilampo. Haloy nang ipinagrereklamo kan mga motorista asin iba pang nagaagi ang miserabling kondisyon kan tilampo na nagdadarakan abala asin delikado sa mga aragi para sa BBS News. Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata kita sa lado lokal. Matra yung pong naaresto kan mga tawan kan Police Station 2 ang sarong wanted person na nakarecord sa e-warrant system sa inesigibong operasyon
kana sudma sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Binisto anda suspek iyo si Herbert 44 anyos mayagumba, empleyado kana gobyerno asin residentes kanda Barangay Pakul, Naga City. Nadakop ang suspek sa bisa kan warrant of arrest na pinagpaluwas kana Hulyo 31, 2026. Kasumpay kan kasong pagbalga sa Section 10 Paragraph A kan Republic Act number 7016, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may pigrekomendang piyansa na 80,000 pesos. Matapos ang pag-aresto, ipinaaram sa akusado ang dahilan kan sa iyang pagdakup asin kan sa iyang mga karapatan sa lado kan konstitusyon. Basado sa verifikasyon sa e-warrant system, mayo ng ibang nakabinbin na warrant of arrest laban sa suspek, nagluluwas man na sa pag-iimbestigar kan na si Ras na mayo siyang iba pang nakatalaan na kaso kriminal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa ladwa lokal. Sa iba pang detalye ganda mga barata sa ladwa lokal, matapos ang Facebook post mapadapit man sa banta kan sarong subuot nagangaran na James, tulos na nag-aksyon ang Balatan Municipal Police Station sa eskwelahan para man matauanin na police visibility. Kasod mga Agosto 3, 2026, tulos na nagdaralagan ang mga pulis sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur sa panginginot kan sarong Police Captain Rolando Regaspi Jr. sa eskwelahan kung saan may banta sa lado kan seguridad. Naging katabang kan kapulisan ang mga personay kada barangay, mga paratukdo para man siguraduhon ana kapakanan asin seguridad kan mga estudyante, mga paratukdo asin mga empleyado patin iba pa. Igdi ay manda pinagasuspindi anda kasi kana TNHA sa Tapayas National High School na saro sa mga kabali sa nakaresibin na banta mantang ana DGOB Don Gregorio Balatan Institute. Saro mana sa nakaresibin banta sa Balatan na ana sinasabing nagapasunod ang temporary modular learning online modality ni uliman kan na banta sa lado kan seguridad sa parte kan mga estudyante na kung saan binabantaan na magkakaigwa subuot ninda pagkakaigwa ninda anuman na maraot na pwedeng gibuhon kana nasambit na nga nagbabanta. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyanda sa lado national o lado lokal, matrayumpong na isagibo kan Department of Tourism DOT Bicol ana paglibot-libot sa mga nagkapirang banwaan sa laog kan probinsya kan Camarines Sur tangani man nadigdi manamitan ang mamayabang o pinagmamalaki na mga pagkakan kani ang siram pagkaon na Bicol noon Flavorful Food of Bicol kan DOT Bicol parte kan sa indang kampanya tangani man na maaraman na ipabisto asin na mapaasenso ana mga digdi mga sulaminting pagkakan gikan sa parte kan probinsya kan Camarines Sur asin iba pang parte kan riyon bilang mga tourism asset kan Bicol Region. Basado sa DOT Bicol Regional Director Herbie Agwas ana sa indang mga binisita iyo ang mga pagkakanda na dapat manamitan kan mga turista asin digdi pasiring sa laog mismo kan Camarines Sur Bicol Region kabaliman ana mga banwaan na pinagdumanan kan DOT Bicol iyo anda asin kan local validators kabali ang mga regional chief culinary expert tour operators
travel agencies, key opinion leaders, asin media partners, iyo ang bistado nga Pansit Bato duman sa Banwaan kan Bato Camarines Sur, binading laygit kan balatan linangta na pili pampa chips duman sa parte kan syudad kan Iriga, tulya gikan sa Libmanan, dinailan gikan sa parte kan Kabusaw Camarines Sur, binanban kan Bumbon, kinalas kan Naga City, asin chicharon gikan man sa parte kan Banwaan kan Kamaligan Camarines Sur. And pagbisitang ini sa Camarines Sur, parte kan sinasabing Porta League kan siram pagkaon Bicol no na Flavorful Foods o Bicol Campaign kan DOT sa Kabikulan. Sa iba nga detalyes kan mga barata kita lado lokal, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, Kamin. Itinutulod kan gobyerno provincial kan Camarines Sur ang pagkonstruir kan Tagkawayan Sipokot Bypass Road asin Ragay del Gallego Coastal Road bilang parte kan pagpakusog kan road connectivity diyan sa Premier Distrito kan probinsya. Planong gibuhon na 4-lane roads ang duwang proyekto sangarig maparikas ang biyahe, mainaan ang travel time asin mas mapahidali ang pag-akses sa mga barangay na haloy nang nadidipisilan na maabot minuli man sa kondisyon kan mga tinampo. Sigon kay Gobernador Elry Villafuerte, nagipag-meeting na ang probinsya sa DPWH katakod kan road right-of-way kan mga planong tinampo. Masingani piglalauman na aabuton pa nin panahon ang proseso. Higa sabi kay ni na importante na igwanang malinaw na plano para sa mga masunod na taon. Apwera sa mas marikas na transportasyon, piglalauman man na makakatabang ang bypass asin coastal roads sa pagpakusog ka na negosyo, turismo asin pagdarak kan mga produkto asin serbisyo sa mga coastal asin man inland communities kana probinsya nin Camarines Sur asin man vice versa. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal kasudma na aldaw pinanginutan kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan tinambak Camarines Sur anda pag-award kan toolkits to the Kokiri NC2 beneficiaries bilang padagos na pagpapatibay kan programa para man sa kabuhayan asin pagpapauswag kan kakayahan kan mga namamanwaan dumanda sa parte mismo kanda Banwaan kan tinambak partikular na kan mga kababayan anda pagtao ka na mga toolkits naga-siserbing importanteng suporta para manda magamit kan mga benepisyaryo an sa indang pagkakaigwakan pinagapod na Kokiri NC2 asin maging paagi sa masa maraya na oportunidad sa lado kan trabaho asin pagpuon kan sa indang sa diring pangkabuhayan nakisumaruman sa nasambit ng okasyon iyo ang piso focal person asin man nagkapira nga mga opisyal kanda lokal na gobyerno kan Banwaan kan tinambak Camarines Sur sa pagsuporta sa mga advokasya kan lokal na gobyerno sa pagatud kan mga programa na nagpapakusog sa kakayahan asin kabuhayan kan kada tagaduman sa Banwaan kan tinambak. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal sa isinagibong flag raising ceremony kasudma kan Police Regional Office No. 5 dumanda sa parte kanda Camp Brigadier General Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi tinawan onra ang mga personay kan Police Station No. 4 digdi sa laog kan siyudad Canaga kan sinambit ng opisina kan Pulisya Regional Office para sa saindang natatanging paglingkod. Ginibo ang medalyang kagalingan Aramanda Itao ini na-resibi ni Police Captain Arnila Asanya, Police Chief Master Sergeant Corina Aquino, Police Chief Master Sergeant Domingo Murata Jr., asin Police Master Sergeant Raymond Yanda Miu,
bilang pagbisto sa mga pulis kanda Station Number 4 sa saindang marhaya asin importanteng serbisyo nagresulta sa tulos-tulos na pagkakaresolber kan sarong makateritristing kaso sa barangay kan Pakul digdi sa laog kan na Siyudad Canaga. Mantang iginawad man ang medalyang kasanayan kay NUP Jeneta Alarcon asin NUP Irene Lanusa bilang pagbisto sa saindang dedikasyon sa pagtrabaho bilang crime registrar sa naging importanteng papel mas maraya na episyenteng pagpapasunod kan mga operasyon kan pulisya. Pig tawan man ninda pag-umaw kan Naga City Police Office ana mga pinagatawan na mga award na mga personay asin opisyal kan PNP Naga na duman pagginibo an award sa parte kan opisina sentral o opisina regional kan PNP sa Camp Simeon Ola sa siyudad kan Legazpi. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pagitangunyanda sa ladwa lokal. Sinasabing maabot igdi asin anda mga sinasabing OFWs nagadanda duman sa parte mismo kanda Middle East o minabot na sa parte mismo kanda Bicol Region ang hawak kan OFWs na nagigikan pa duman sa UAE o binabot kasudma duman sa Bicol International Airport asin iyanda ana hawak kan sarong overseas Filipino workers OFW nagikan pa duman sa parte kan Abu Dhabi sa United Arab Emirates sa UAE. Nagtao kan airport assistance ang Department of Migrant Workers DMW o DMW Regional Office Number 5 katabang ang Overseas Workers Welfare Administration o Bicol sa pamilyang nagadan na OFWs tanganing masiguro ana maray na pagresibi asin pag-asikaso pag-abot kana sa iyang bangkay duman sa aeropuerto sa parte kan na probinsya kan Albay. Matapos ang airport assistance pinagatud anda nasambit ng bangkay kana pamilya anda OFWs digdi sa Naga City, Camarines Sur kung sa inini papatintihada ana nasambit ng bangkay kan sarong OFW dumanda sa parte mismo kana Abu Dhabi sa parte kan United Arab Emirates. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata ngunyanda mga tugang barata na kitang ngunyanda sa kinabana ni Karawat sa satuyang barata ngunyanda sa kinabana ni Karawat padagos na nagapailing ni Maraynaw record and parte mismo ka na parakawat na tinis na Pilipina na si Alex Ela kung sa indigdi si Ila iyo na nagkampiyon sa 2026 Mubadala DC Open. Ipinagapailing ni Ila ana sa iyang marhay na pagkawat nin tenis. Nasungkit ni Pilipina tennis sensation Alex Ila ana pinakadakulang titulo sa iyang karera matapos na daugon ang top seed na si Jika Pigula sa score na 4-6, 6-4, 6-0 sa final ka na 2026 Mubadala DC Open kan nagtalikod na aldaw kan na Martes o kan na subagunga amay nin pagkaaga. Nagpailing nin na matinding determinasyon si Ila matapos nadigdi day madagos nin haros 20 oras ang laban ninuli ka na raot nin panahon sa tao ka na pagkadaog sa inot na sit nagbawi na 21 anyos na Pinay tanganing dominaron
ang sunod na duwang set asin na maipuli kani ang kampyonato. Sa payag matapos ang laban, sinabi ni Ila na naging inspirasyon kani ang suporta asin na pagpadangat kan sa iyang pamilya asin mga barkada sa iyang bilog na laban. Inumaw ni Ila and si Pagula matapos ang laban na sinasabing dakol siyang nanudan sa sindang paglaban. Ini ang ikaduwang pagkakataon na si Ila nakalaog sa WTA final matapos na day magtrayumpo kan nakalis na taon sa Eastbourne. Tinulikan sa iyang kapangganahan na pinaglalauman na maangat si Ila sa iyang karera o career high sa world number 20 sa WTA ranking. Mantang day man nagtrayumpo sa hometown favorite na si Pegula na nagdanay sa ika-12 career title asin ikatulong kapangganahan sa nasambit ng season. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta kaibanan ta sa engineering department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis, ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa edo pagantabay mapasatuya pulugod ang biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, siguro. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:08. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga tugang marina aga po sa Endokabos, ako po si Junel Cuba. Ngunyanda sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. 30 milyones na e-funds ipinagduhol kan DOST Bicol para man sa mga Bicolano MSMA asin man na komunidad. Financial assistance para man sa mga accredited na mga civil society organization ipinagduhol sa sarong banwaan sa Camarines Sur. Isda Ismaw kan NC2 training para man sa 23 sa mga PDL sa Iriga City District Jail nakapagtapos. Sa tuya pang pabayukan na mga barata sa lado lokal, Medical Open World Ateneo University digdi sa Naga, asin da provincial government kan Camarines Sur nagperma sa sarong Memorandum of Agreement para man sa pagpapakusog kan newborn healthcare sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalles at yan na pagkatapos nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol.
Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tukang diwata, maray na aga ko si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal padagos na namumunga ana mga inisyatiba kan Project Lawa asin man bini sa barangay kan San Ramon duman sa Banuan kan Tinambaka, Camarines Sur. Matarayim pong nakapag-ani kan na Nara Settlement da Tinambak Agriculture Cooperative partner beneficiary kan da Project Lawa asin binhi ang kabilugan na 65 kilos kan na talong pipino asin man sitaw nagtaunin 600 pesos nakita para man sa sindang grupo ni da organisasyon gikan sa sindang na aning pipino piting o 7 kilo ang ginibong cucumber juice asin na produktong sa indang ipinagmamalaki tampok na naguusbong na trade fair na sa panginot kan Department of Trade and Industry DTI Camarines Sur katabang ang Department of Agrarian Reform DARA iyan na puon na pizza 30 sa gunang Agosto 3 kasudma 2026 sa sarong dakulang muldigdi sa laog kan na Siyudad Canaga sa irarom kan liderato kan Regional Director Norman Laurio sa pagdul kan DSWD Secretary Rix Galyada isinulong kanain siya ang mga programa na nakapokus sa seguridad nin pagkakan, climate resilience asin people-centered social protection bilang suporta sa parte kan na mga programa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaigwa ni mas kusog, masagana asin sustainable mga namamanwaan na Pilipino. Sa iba pa nga detalyes nga na sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes nga na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Bangkay nin sarong lalaki na kuakan na mga autoridad na sa state of decomposition na nakuha ang bangkay kan sarong 57 anyos na lalaki duman sa Sitio Luya, Barangay kan Lourdes sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Sabi nga na Baaw PNP nagresponde sinda sa lugar matapos iduhol asinipag paabot sa sainda kan mga residentes anda nadukayan na bangkay kan na sarong lalaki sa salaysay kan sarong concerned citizen na kung sa ina nagpaabot nin impormasyon sa mga autoridad nagpapastor subot siya ninda damulag kanda makaparong ininin na malain na parong na kanhanapon asin na iyanda nadukayan kani ana saro subuot na naagnas ng hawak kan na biktima kinpermarman kan pamilya ang pagkakabistuan kan lalaki kung sa ina Hulyo 22 pa subot ining nawara asinda dain nakapuli sa saindang residensya. Pinagalat ngunyan kan pulisya ang resulta kan autopsy report para maaraman ang kausa ang kagadanan kan na biktima. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Durante kan flag raising ceremony na pinanginutan ni Mayor Lenny Robredo ang pagtauling honra sa mga individual asin opisina na nagdaraning dakulak oras sa syudad. Sa katatapos pa lang na Mayor Seal of Excellence Award kan National Senior Citizens Commission Regional Office 5 kan Julio si Jim Riblando kan Office for Senior Citizens Affairs honra bilang top 1 sa 10 outstanding OSCA ahead sa Bicol Region mantang ang OSCA mismo ang pignumbrahan man bilang exemplary outstanding sa indang senior friendly initiative. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinanginutan kan Department of Agriculture Bicol Regional Office Executive Director Rodel P. Tornilla and National Meat Inspection Service Regional Technical Director Dr. Alex Templo Nuevo
ang groundbreaking ceremony kan 210 million pesos na namis ROTC 5 Regional Mate Laboratory and Administrative Building sa artibismo kana daga na kinakatindugan kana namis duman sa Airport Road sa barangay kana Tanusi, Pili, Camarines Sur. Sabi ni Direktor Rodel P. Tornilla kanda DA Bicol ana ipapatindog na 3-story laboratory ang dedicated sa gabos na mga meat stakeholders para masiguro ang food safety as in food security sa Rion Bicol. Pinasalamatan man kan nami sa OIC Executive Director Randy Luntok si Direktor Rodel Tornilla na naging labi tangani man na matawanin pondo ang laboratory as in Central Bicol State University of Agriculture CBCUE sa pagdul ni na lugar sa pagpapatindugan kan pasilidad as in man technical working group na nagaplano kabali na ang partner agencies as in LGU na naging parte kan importanteng milestone na kana namis. Sabi man ni Direktor Templo Nuevo, ang laboratory magiging dakulang suporta sa mga meat consuming public asin urog sa mga meat establishment na accredited ka namis asin taon-taon na nagpapasairarom sa inspection asin audit para sa saindang compliance sa good manufacturing practices asin sanitation standard operating procedure. Dagdag pa man ni Dr. Templo Nuevo, kabali man sa makikinabang sa pasilidad ang 10 slaughter houses, kabali naman ang poultry dressing plant, 4 na meat cold storage, 3 meat cutting plant, asin 6 na meat distribution centers na makukuha sa bilog na kabilugan kan Bicol asin gabus accredited kan namis Regional Office Number 5. Temporaryong ililipat sa Department of Agriculture Regional Office Number 5 compound dyan sa San Agustin, Pili, Camarines Sur, ang liderato asin mana opisina kan namis Region 5 poon sa bulan ungunya na bulan kan Agosto tanganing tawanin doon ang construction kan nasambit ng Regional Meat Laboratory na pinagpapatindog asin na abuton nindusing bulan o sarong taon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitungunyan sa lado lokal, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl Kamin. Saruan Bachelor of Science and Entrepreneurship sa mga bagong kursong bubukasan sa bagong campus kan Governor Mariano Villaforte Community College sa Coastal Barangay kan Pinalmod, Pasakaw, Camarines Sur, ngunya na maabot na school year. Sigon kay Gobernador Elry Villaforte, ipigtugdok ang bagong eskwelahan tangarig mairani ang tertiary education sa mga jóvenes na nag-i-start sa mga coastal na barangay na nadidipisilan magbiyahe asin kinakaipuan pang magbalyo ng dagat tangarig sa nang makapag-eskwela sa ibang lugar. Mientras tanto, pigpahayag man ni Pasakaw Mayor Nino Tayco na mapuon ang enrollment kunya na Agosto. Subot bako sa ng mga estudyante gikan sa Pasakaw ang makikinabang sa bagong campus kundi magin ang mga residente kan mga coastal asin upland barangay kan Libmanan, Camarines Sur. Sa pagbubukas kan bagong GMVCC campus, piglalauman na mas dakol na mga jóvenes asin mga kakianan magkakaigwanin pagkakataon na makapagpadagos kan libreng edukasyon sa kolehiyo ni na mas harani sa saindang mga komunidad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta, Sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, formal na itinaog kan Department of Science and Technology Bicol ang naabuton sa 30 milyones pesos na innovation na enabling funds e-funds tangani man ang pakusugun ang kakayahan kan mga micro, small and medium enterprise MSME asin sa lado kan komunidad sa interong Bicol region sa irarom kan mga programang small
Enterprise Technology Upgrading Program set up community empowerment through Science and Technology SIS asin man Grassroots Innovation for Inclusive Development grant kabali sa mga nakaresibin na support iyo ang dosing setup cooperatives gikan sa manlain-lain ng mga industriya kabali ang food production asin creative digital printing. Obeto ka na sambit ng programa, matabangan ang mga lokal na mga negosyante sa paagiman kan mga bagong teknolohiya para man mas pasindang maging epektibo sa lado kan sa indang negosyo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa ladwa lokal. Kanda Sudma Pizza Trees kanda bulan kanda Agosto agtaunin financial assistance ang lokal na gobyerno dumaan sa banwaan kanda tinambak Kamara de Sur sa gabos na mga accredited na mga civil society organization na kung sa ina na kapag akredita sa laog kan primerong sanggatos diyas kan administrasyon kan lokal na gobyerno sa lindung kan liderato kaibanan ang mga opisyalis digdi ang kada organisasyon na karesibiman ni na 10,000 pesos bilang insentibo sa saindang padagos na dedikasyon kooperasyon asin aktibong pagpartisipar sa mga programa asin aktibidades sa urog na sa pag-asenso kan sa indang banwaan. Ang programa nagpapailing kan matibay na paninindugan sa administrasyon, suporta asin na pakusugon ang mga civil society organization bilang katabang sa paghatod kan epektibo asin serbisyong publiko asin man sa pagpapauswag kan komunidad. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, matrayong pong nakatapos ang 23 na mga person da deprived of liberty PDLs gikan sa Iriga City District Jail sa Shielded Metal Arc Welding Ismaw kan NC2 training program na isinagibo asin mada sa pangangataman kan Technical Education and Skills Development Authority o TISDA. Isinagibo ang graduation ceremony para mada sa mga nagtapos na mga PDLEs bilang pagbisto sa saindang matrayumpong pagpartisipar sa pag-training sigun sa liderato kan Iriga City District Jail nagpuo na ana Ismaw NC2 training program kan Marso 9, 2026. Kasabay kan na programa iginawad ana mga sertipiko sa lado kan welding toolkits sa 20 mga PDLs na matrayumpuman na nakatapos ka na Ismaw NC-WAD. Mantang pinagapupunan naman ang pakikipag-ulay sa mga kandidatong PDLs para sa masunod na batch na mag-training kana TISDA kabali na ang Mansuri Dressmaking NC2 asin Ismaw NC2 sigun sa Iriga City District Jail. Parte kan programa ang padagos na rehabilitation kan mga PDL sa paagiman kan na pagduol sa saindanin mga importanteng training na makakatabang sa saindang mas produktibong pagbabalik asin liwat na pakikipagsalamuha sa mga komunidad matapos kan saindang paglaya o pagkakalibre. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Medical Open World Ateneo Dinaga University asin man na provincial government kan Kamara de Sur nagperma sa sarong Memorandum of Understanding o agreement para manda sa pagpapakusugkan pinagaapod na newborn healthcare sa probinsya. Pinakusog pa kan provincial government of Kamara de Sur ang serbisyong medikal lalo na sa bagong mga pangaki digdi
Pinanginutan ni Gobernadora Elry Villafuerte ang Memorandum of Agreement signing UMUA sa pagultanan kan Medical Open World kana Ateneo Dinaga University nakapalaman sa Medical Open World asin na ADNU kana portable incubator units na kung saan aapodon na Incones. Ninuli ka na portable kung ikukumpara sa incubator sa mga pampubliko asin pribadong ospital, pwede ining darahon sa ararayong mga komunidad kan probinsya kan Camarines del Sur tanganing makatabang sa ligtas na transportasyon kan mga premature na mga aki gikan man sa ararayong komunidad kana banwaan kan Ragay asin man Garchi Turina Camarines del Sur sigun ki Dr. Elina Amaral Asensio ana medical open world. Importante ang tamang temperatura sa inot ng mga aldaw ka na buhay ka na premature newborn, ninuli man ka na prematurity asin na saro sa panginot na kausa ka na neonatal morality sa parte mismo kan Pilipinas. Sabi ni Gobernadora Elry Villafuerte na dakulang tabang ini sa mga kustal asin nararayong mga lugar kan probinsya kan Camarines del Sur sa presente may mga premature na mga umboy na kinakaipuan na ilipat sa mas alangkaw na grado kan hospital ni na limitado na available na neonatal equipment mantang nasa biyahe. Obeto ka na sambit ng programa na digdi mas pang maparani sa mga pamilya nasa hararayong mga lugar na tulos na pangangataman sa mga bagong mga mundaga na nangangaipo kan inisyal asin espesyal na atensyon medikal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, padagos ang construction kan School of the Future Building 1 mantang pasiring sa mga bagong edukasyon para man sa mga jóvenes sa laog mismo kanda probinsya kan Camarines del Sur. Tinawando ni Gobernadora Elry Villafuerte kan Camarines del Sur ang sarong panibago asin importante nga dalan sa pagpapatindog kan School of the Future Building 1. Ang proyekto may hubatong magbukas nin mas kadakol na mga oportunidad para sa mga jóvenes sa laog kan Camarines del Sur sa paagiman kan makabago asin di kalidad na klase nin edukasyon. Anasambit ng edipisyo o building an bako lang magiging ordinaryong eskwelahan kundi sarong sentro ka na pagkanood kung sain digdi iyahanda ipipreparar ang masudod na mga henerasyon sa mga pagkanood na kinakaipuan sa makabagong panahon. Kabali digdi ang training sa artificial intelligence, AI, teknolohiya, digital innovation, creativity asin iba pang mga importanteng kakayahan na magiging labi sa trayumpo kanda puturo kan mga estudyante o jóvenes. Mas pa sa gabos na mga programa ini naglalauman na maitatao nin libre tanganing mas dakul na mga jóvenes an magkaigwa nin pantay asin oportunidad pagkakataon na makanood asin man mag-asenso. Padagos ana pagpapaibo kana nasambit ng proyektong ini bilang patunay na ang tunay na liderato ana nasusukol bako lang sa mga plano asin pangako kundi sa konkretong aksyon asin mga proyekto na nagtatao ni na panghaluyan na benepisyo sa mga namamanuan kadalakdang kan konstruksyon asin na nagsasalming sa objeto na magaduhol nin maray na puturo para man sa kada mga kaakian jóvenes sa laog kan Camarines del Sur sa kada paril na ipinagabubugtak sa kada eskwelahan digdi abibilog an mas dakul na mga pangiturugan na nagtataunin direksyon asin mas dakul na mga jóvenes ang natatawa na ni na pagkakataon na maabot an sa indang bilog na potensyal. An School of the Future sarong liderato na bako lang sa lado kan infrastruktura kundi man sa parte kan talino kakayahan asin man puturo kan masudod na henerasyon.
Sa padagos na pag-usad kan School of the Future Building 1, sinabi ni Gobernador El Villapuerte kan probinsya kan Camarines Sur na mas lalong pinagpapatibay ano beto na ipreparar ianda ang mga jóvenes sa laog kan Camarines Sur sa mga hamon oportunidad nin makabagong panahon asin man kan sa indang mga futuro na nagpupuon ng unyan, sabi pa man ni Gobernador El Villapuerte kan Camarines Sur. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa engineering department nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin man atugang ako po ang sa indong para barata si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta barata sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.